Okay, so merong pinadala sa akin guys, ang Doogee. Ito yung kanilang bagong mini rugged phone. Actually, bihira akong makahawak ng mga ganitong klase ng phone. Lalo na yung mga ganitong Android phone na ang liit ng form factor niya, tapos rugged pa. Bihira talaga yan. Pero sa maniwala kahit sa hindi, mahigit 16,000 pesos ang presyo nito or almost 17,000 pesos as of making this video. Talagang yun yung nakalagay sa website nila. Tinignan ko yung kanilang official flagship store sa Lazada. Wala pa to eh. Hindi pa nakapost. Hindi ko sure kung hindi na magiging presyo kapag meron na sa Lazada. So abangan natin. Pero sa ngayon, 16,700 plus yung presyo ng phone na to. Sulit ba? Yan na alamin natin. So ito guys yung box nitong Doogee S Mini. Ang lakas maka-Realme or maka-Poco yung box. Tapos pahaba yung itsura at may makikita kayong mga text kagaya nung nasa taas na 256GB na storage at up to 15GB na RAM. Pero talagang 8GB lang yung physical RAM. Kapag inopen na natin, makikita natin yung 18 watts na charger na USB-A yung port. At ito na yung S Mini natin na nasa plastic. Ingat lang guys kasi meron tayong tatanggalin na cover ng screen protector kaya dahan-dahanin nyo lang yung pag-peel. Meron din tayo ditong USB-C to USB-A cable for charging, extra na screen protector, user manual, at warranty card. Okay, so pag-usapan natin itong Doogee S Mini. So makikita nyo naman meron tayong rear display. Hindi ko sure kung ito talaga yung nagpamahal dito sa phone na to. Pero kita nyo naman, more on gimmick lang talaga kasi 83% pa yung battery remaining pero tingnan niyo yung icon ng battery. Parang 20% na lang eh. Hindi rin ako nagtitiwala dito sa information na nasa rear display niya. Para sa akin, gimmick lang yan. Kasi kahit mawala yan, magamit naman natin tong phone. Tapos hindi rin touch. So actually hanggang ngayon, hindi ko pa rin sure kung paano na-activate yung display kasi minsan mamatay. Minsan tinatouch ko, anong ginagawa ko sa phone, hindi naman na-activate. Pero ngayon, naka-activate. Ngayon, pagdating sa weight ng phone na to guys, 155 grams to be exact. So, yung S23 Ultra ay 234 grams. So, parang less than 100 grams yung weight nito. Ganun siya kagaan. Magaan naman siya talaga. Tingnan natin yung display. Ayun, ang laki ng bezel niya. Kapal actually. Wala siyang notch, yes. Pero dahil nga rugged, kinapalan talaga nila. Ayan, kita niyo yung mga gilid. Ayan, may rubber. Actually, yung parang half ng frame ng phone na to talagang rubber. And dito sa taas, rubber. Dito sa baba, rubber. Yung mga kanto niya, rubber. Pero dito, parang stainless naman. Ayan. Kita niyo yung design? Ayan, mayroong mga X dito. May tornilyo. Ayan. Ang rugged talaga ng itsura. For the most part. Di naman sila nabigo doon. Meron tayong customizable key dito. Tapos ito yung ating SIM tray. Silipin natin na. Hindi na natin kakailanganin pa ng SIM ejector pin. Talagang kukuhin lang natin and matatanggal na natin siya. So ito guys yung kanyang SIM tray. Hybrid. Pwede daw tayo ditong magsalpak ng up to 2 terabyte na microSD card. Tapos pag tinignan natin yung kabilang side, ganun pa rin yung design dito sa may bandang baba. Meron tayong power lock button na fingerprint scanner na din. Ito yung ating volume up and down buttons. Dito sa may taas, wala tayong makikita. Dito sa baba, yung ating main microphone, tapos yung ating USB-C port. Okay, ngayon, nagkaroon akong problem dito kasi ilang araw na rin nasa akin tong phone na to. Ang luwag na nung nung cover. Luwag na. Minsan, bigla-biglang bumubuka yan. So, parang wala na ring IP rating tong phone na to dahil dito, bumuka. Ayan, kita nyo naman. Kahit di natin galawin, minsan, bumubuka na lang yan ng kusa kasi nag-loose thread na siya, guys. Ayan. Kapag sinacharge ko siya, syempre, kailangan mong buksan. Ang tagal nakaganyan. So, ayun. Na-loose thread na siya. Tapos, dito sa likod, yung kanyang speaker. At makikita nga natin dito yung rear display na, ewan ko ba, pat ganyan yung itsura. Oh. Hindi accurate yung battery icon. At syempre, yung ating dual camera setup. Yung isa macro, yung isa normal na camera. Okay? So, again, wala siyang notch. Ayan. Wala siyang notch. Pero ang isa sa malaking question natin sa mga ganitong klase ng phone ay kumusta yung typing experience? Kasi ang liit lang talaga, so hindi ito para sa lahat. Lalo na kung malaki-laki yung
thumb natin, yung fingers natin in general, mahihirapan talaga tayo sa phone na to. So kung ganong klase yung kamay mo, skip mo na to agad. Wag na. Kasi mahihirapan ka talaga. Ngayon, para dun sa mga normal lang yung size ng mga daliri or may kaliitan yung kamay, tingnan natin kung okay yung typing experience niya. So meron akong sample dito. Kaya tinanggal ko na guys yung ano, yun. Tinanggal ko na yung ano niya. Dali, babaan ko lang yung brightness. Okay. Ayan. Tinanggal ko na yung prediction niya para ma-utilize natin yung size. Pero kapag tingnan natin yung Gboard setting, wala nang option doon para habaan or lakihan pa natin yung keyboard. So, ito na lang siya talaga. Okay. Type tayo ng ano, ng hello. Please subscribe. So far, okay naman. To my channel. May type lang ako ng kaunti, pero for the most part, okay naman. Comfortable siya. Tapos yung aspect ratio niya, makikita nyo, medyo ano talaga. Medyo weird talaga. Kaya kapag nag-play tayo dito ng videos, pakita ko sa inyo mamaya, merong black bars dito sa mga gilid niya. Pero good news naman kasi, itong phone na to, kahit ganito kaliit, 5 GHz naman yung Wi-Fi niya. So, may 2.4 GHz, may 5 GHz. Dapat lang naman kasi 16,000, guys. Almost 17,000 pesos yung presyo nito. Hanggang ngayon nga, medyo shock pa rin ako nung nakita ko. Kasi nung pinadala to sa akin ng Doogee, hindi pa nila sinasabi sa akin yung presyo. Sabi nila November daw. So, November na. Nung chinek ko yung website nila, nagulat talaga ako. Grabe. Anyway, mamaya natin pag-usapan yung verdict. So, puntahan natin yung display. So, yung display ng phone na to ay obviously HD lang. Okay? 720p lang. Tapos, 4.5 inch yung size. IPS LCD naman. 281 yung PPI. Ngayon, pagdating sa quality guys, huwag na tayo masyado mag-expect dito sa phone na to kasi hindi naman flagship or mid-range yung level ng kanyang display. Pero, ayun sinasabi ko kanina, diba? Ang kapal ng black bars niya sa dalawang gilid. Pwede naman nating i-zoom, pero ang laki na nung information or details na nawala. So, sayang naman. Tapos, yung kanyang wide-vine security level 3. Hindi rin tayo makakapanood dito ng mga HD content sa mga streaming services. Ayan o. Kita nyo naman sa DRM info. Baka sabihin nyo, di ako nag-check. Ayan o. Level 3 yung security level. Ngayon, pagdating sa chipset, naka Helio G99 tayo dito. Medyo gasgas na yung chipset na yan. Pero kaya pa rin naman. Ano pa rin? Performer pa rin. Tapos Android 13 na yung kanyang OS. So, okay naman. Yun nga lang, dahil Doogee, hindi pa sila nakakapag-create ng magandang reputation pagdating sa pagbibigay ng mga auto updates. So, huwag tayo masyadong mag-expect. Ngayon, yung kanyang physical RAM ay 8GB. Tapos 256GB na UFS naman yung kanyang storage. So, okay din naman. At kagaya na sinabi ko kanina, kaya nitong mag-handle ng up to 2TB na microSD card. So, tingnan natin yung Antutu score. So guys, impressive naman kasi almost 500,000 yung nakuha nating score. Pero malaking tulong dyan syempre yung display kasi hindi talaga demanding kasi nga 720p lang tapos ang liit pa. At syempre, pagdating sa gaming, expect nyo na talagang for the most part, smooth naman. Kasi nga hindi naman ganun ka-demanding yung kanyang display. Helio G99 naman, so very capable sa gaming. Tapos wala tayong frame drops whatsoever. Hindi niya lang talaga na-generate lahat ng graphics dito sa Asphalt 9, pero kayang-kaya. Ayan o, napaka-smooth naman. Ngayon, pagdating naman sa camera, meron tong 50 megapixels na main shooter, tapos 2 megapixels na macro camera. Siguro wala na lang silang may ilagay na iba, so macro camera na lang yung nilagay nila dito. Tapos yung selfie camera, 8 megapixels lang. Tingnan natin yung samples. Surprisingly guys, itong camera ng Doogee S Mini ay kaya mag-shoot ng hanggang 2K, 30 frames per second, pero medyo
Malala yung ghosting niya. Parang hindi 30 FPS to. Ayan o. Ayan, kita nyo? Sobrang lala ng ng smoothness niya. May lag. Ayan. So, hindi na rin ganun kaganda talaga yung quality na makukuha natin dito sa video recording niya. Ngayon, pagdating naman sa battery, 3,000 mAh yung capacity natin dito at capable sa 18 watts na charging. Ngayon, pagdating sa SOT na nakuha ko sa PCMark, 8 hours and 3 minutes lang. Very disappointing. Naintindihan ko na 3,000 mAh lang yung kayang ilagay dito sa ganitong klaseng form factor, pero sana na-optimize nilang mabuti yung battery at yung operating system ng phone na to, yung overall na performance niya, para naman at least 12 hours yung makuha nating SOT, kasi hindi naman nga ganun ka-demanding yung display. Pero 8 hours and 3 minutes, guys, baka struggle pang umabot to ng isang buong araw sa real life usage. Okay, so for 16,700 plus, bibili nyo ba yung Doogee S Mini rugged phone? Comment kayo sa baba. Kasi kayo pa rin ang magdi-decide. At the end of the day, tinutulungan ko lang naman kayo. Pero bibilin ko ba to? Hindi. Pero abangan nyo ibang products ng Doogee na i-review natin or i-unbox natin dito sa channel sa mga susunod na weeks. At mga tablet yon at iba pa nilang mga phone. So, yun. Tingnan natin kung magiging sulit na yung mga gadget na yon pagdating sa presyo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.